CEO, iniwan ang asawa para pakasalan ng stepsister nito. Ngunit makalipas ang 2 taon, laking sisi nito sa nalaman. May update na po regarding sa confidential request niyo about the donor. Maingat na simula ni Jenna. Agad siyang napatingin. Donor? You mean, tumango si Jenna at lumapit. May hawak na brown envelope. Yes po, sir. Alam na po namin kung sino nag-donate sa inyo ng liver 2 taon nang nakalipas. Saglit na tumigil ang mundo ni Renzo. Hawak niya yung envelope, pero ayaw pa niya itong buksan. Parang may bumibigat sa dibdib niya kahit hindi pa niya nababasa ang laman. Sino? Tanong niya na paos ang boses. Si Ma'am Mara Lim po, sir. Ang dati niyo pong asawa. Dahan-dahan sagot ni Jenna. Nalaglag ang envelope sa mesa. Napatingin siya kay Jenna na parang hindi siya makapaniwala. What? Mara? My ex-wife? Are you sure? Tumango si Jenna. Halatang alangan sa reaksyon ng boss. Yes po, sir. She was a perfect match. At siya po ang nagpumilit na gawin niyon, confidentially. Sa record, she signed a waiver to keep her identity private. Tahimik si Mara habang nakaupo sa malamig na puting kama ng ospital. Balot ng katahimikan ng buong silid, maliban sa mahinang tunog ng aircon at ang beep ng monitor na nakakabit sa kanya. Nakatingin lamang siya sa tila tumigil ang oras para sa kanya. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, unti-unting nalalamig din ang kanyang puso. Bit-bit pa rin ang sakit ng nakaraan. 2 taon na ang lumipas simula nang ipinagkaloob niya ang bahagi ng kanyang atay sa lalaking minahal niya ng lubos, ang kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan niyang ginawa iyon. Nag-donate siya ng bahagi ng kanyang atay para mailigtas ito. Umaasang iyon ay magiging simula ng mas matatag nilang pagsasama. Pero sa halip na pagmamahal at pasasalamat ang ibalik sa kanya ni Renzo, pagtataksil at pagtalikod ang kanyang natanggap. Iniwan siya nito. Pinalitan at ang mas masakit pa roon ay ang babaeng pinili walang iba kundi ang kanyang sariling stepsister. Ramdam niya ang kirot ng alaala at sa hindi inaasahang sandali, isang mainit na luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Hindi niya ito namalayan. Tulala pa rin siya. Parang nawala ng saysay ang lahat ng sakripisyo na ginawa niya noon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse, dala ang medical chart niya. Ma'am Mara, maingat ang tono ng boses nito. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na may bagong doktor po na hahawak sa case mo simula ngayon. Bahagyang napatingin si Mara. Bagaman wala pa rin sigla ang kanyang mga mata. Sino po? Sa mismong sandaling yon, bumukas muli ang pinto. At doon, pumasok ang isang matangkad na lalaki. Suot nito ang malinis at maayos na puting lab gown. May stethoscope sa liig at nakasalamin. Ang unang mapapansin sa doktor ay ang kakisigan nito. Matangos ang ilong, malalim ang titig, at may tattoo na sumisilip kahit pa mahaba ang manggas ng suot na lab gown. Maayos ang tindig nito. May aura ng kumpiyansa, ngunit hindi mayabang. May kakaibang katahimikan at lalim ang presensya nito. Isang taong tila hindi lamang basta profesional, kundi may puso ring marunong makinig at umintindi. Lumapit ito sa kama ni Mara, hawak ang chart. Good morning, Miss Mara. Malalim ang tinig nito kasabay ng profesional na ngiti at ang mga mata nito ay diretso na nakatingin sa kanya. I am Dr. Elijah David Racini, a hepatologist. From now on, I'll be handling your case. Nagpalitan ang tingin ng nurse at si Dr. Racini at ngumiti ang nurse. Mas mababantayan na po niya ang kondisyon niyo, ma'am. Dr. Racini specializes in post-transplant complications. May ilang pasyente na rin siyang ginamot ng katulad ng kaso ninyo. Napatingin si Mara kay Dr. Racini
Sa itsura pa lamang ng binata, masasabi na talagang profesional ito. Kakaiba ang dating. Iyon bang kahit wala pang sinasabi, alam mo nang marami na itong mga napatunayan? Napansin ni Dr. Resini ang tinig niya, kaya't bahagya siyang ngumiti at nagsalita. You don't need to worry, anito, habang ini-slide pabalik ang chart at tumingin ng diretso sa kanya. I'm not the kind of doctor who vanishes when it gets hard. I've handled a lot of patients like you. Some of them even thought they couldn't live normally again, but they did. You will too. Tumango naman si Mara. Hindi niya pa rin maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong katiyakan sa tinig ng lalaking ito. Matagal-tagal na rin mula nang may nagsabi sa kanyang magiging maayos din ang lahat. At ngayon, ito na marahil ang unang beses na gusto niyang maniwala. Maya-maya ay nagpaliwanag na rin ang nurse sa doktor at tahimik lamang si Mara na naghihintay at nakatingin sa kanila. Pinag-aaralan nito ang nakasulat doon, ang history ng kanyang operasyon, ang liver donation at ang mga komplikasyong unti-unting lumitaw sa kanyang katawan matapos ang sakripisyo na ginawa niya 2 taon na ang nakalipas. Ilang saglit pa ay humarap na sa kanya ang doktor. Miss Mara, panimula ni Dr. Resini. Base sa resulta ng mga huling tests mo, mukhang may signs pa ng rejection ng natitirang bahagi ng atay mo sa mismong katawan mo. It's not alarming yet, pero kailangan nating bantayan ng maigi. Nanatili lamang si Mara sa kanyang pagkakaupo. Walang imik, pero tahimik na nakikinig. Hindi niya alam kung anong dapat paramdaman. Takot ba? Panghihinayang? O pagod? Baka lahat na. May inflammation sa ilang bahagi kaya't medyo mahina ang resistensya mo nitong mga nakaraang buwan. Ito rin ang dahilan kaya nawalan ka ng malay. Pero huwag ka mag-aalala, maaagapan pa natin ito. Malumanay pa rin ang boses ng doktor. Tila ba sinasadyang palambutin ng mga salitang maaaring magpabigat sa pasyente. I'll monitor your meds closely, pati lifestyle mo. Every single detail. Hindi naman sumagot si Mara. Tumango lang siya. Hindi dahil naiintindihan niya ang lahat, kundi dahil iyon na lang ang kaya niyang gawin ngayon. Nilapag ni Dr. Resini ang hawak na chart sa kama at saka inutusan na itaas niya ang kanyang gown para makita nito ang tahi niya roon. Ang sign na siya ang nagdugtong sa buhay ng kanyang asawa. May kung ano itong sinulat sa chart nito bago ikinuha ang stethoscope nito. I will check your vitals now. Just relax, okay? Tumango lang ulit siya. Bahagya na magkinabahan si Mara, hindi dahil sa contact, kundi sa kung anong hindi niya maipaliwanag. Na para bang kahit ito ay isang routine na eksaminasyon, may bigla siyang naramdamang kakaiba sa pagitan nila. Nang dumikit ang malalim na dulo ng stethoscope sa kanyang balat, bahagyang napasinghap si Mara. At doon sila sabay na napatingin sa isa't isa. Napalapit ang mukha ng doktor. Hindi sinasadya, pero sapat upang maramdaman ni Mara ang init ng hininga nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang segundo ang lumipas bago ngumiti si Dr. Resini. Isang tipid ng ngiti, ngunit genuine ng ngiti. Relax lang, ang bilis ang tibok ng puso mo. Sabi nito, I'm not going to hurt you. Parang tumigil ang oras sa saglit na iyon, hanggang sa tuluyan na nitong tinapos na ang pag-check sa kanya. Matapos ay bumaling na ito sa nurse na tahimik na nakatayo sa gilid at nakamasid lamang sa kanila. Prepare a new dosage of immunosuppressants. Utos na to. Low dose lang muna for adjustment. I'll also schedule a biopsy next week para ma-confirm kung gaano kalala ang inflammation. Noted, Doc. Sagot naman ng nurse. Muling ibinaling ni Dr. Resini ang tingin kay Mara. Bumalik ang seryoso ngunit kalmadong ekspresyon ng mukha nito. Ngunit may kakaibang ningning sa mga mata nito. Hindi mo kailangang matakot at mag-alala. I'll take care of you hanggang sa gumaling ka ng tuluyan. At sa wakas, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Mara. Maraming salamat po, Doktor. Lumipas ang isa pang araw sa ospital at tahimik lang si Mara habang nakatitig sa labas ng bintana ng kanyang hospital room.
Ang liwanag ng araw ay pilit na sinisiksik ang sarili sa makapal na kortina. At ang katahimikan sa paligid ay tila nagdadala sa kanya ng mas malalim na pag-iisa. Nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto, agad siyang pumaling doon. Ate Mara, mahinang tawag ng boses. Kasunod ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang pinsang si Kyla. May dalang maliit na paper bag at may malapad na ngiti sa labi. Uy, Kyla! Mahina niyang bate, kasabay ng tipid ng ngiti. Lumapit agad si Kyla at naupo sa tabi ng kama niya. Hawak-hawak pa rin ang bag. Ayos ka na ba, ate? Ano sabi ng doktor? Maayos na raw po ba ang kondisyon mo, ate? Kailangan mo po bang magstay dito ng matagal? Huminga ng malalim si Mara bago tumango. Maayos naman na. May kaunti lang na inflammation sa liver ko. Pero sabi ni Dr. Rossini, maaagapan pa naman. Naningkit ang mga mata ni Kyla. Halatang hindi kumbinsido. Pero komplikasyon pa rin yan, ate. Hindi biro. Di ba dahil to sa liver donation mo dati? Yes. Ay, kung hindi dahil kay Renz, hindi rin ito mangyayari sa'yo, ate. Yung lalaking yun talaga, cheater na nga, malas pa. Huminga siya ng malalim. Wala tayong magagawa, nangyari na eh. Grabe ka, sobrang bait mo talaga. Tapos nangyari pa rin to sa'yo? Nag-aalala ako para sa'yo, ate. Nabuto lang sasabihin ni Kyla. Ramdam ni Mara ang bigat ng tono ng pinsan, kaya pinilit niyang ngumiti. Wala ka nang dapat ikabahala, Kyla. Magiging maayos din ako. Sabi naman ng doktor ay wala akong dapat na ikabahala. Magaling daw ang doktor na yon sa paghandle ng ganitong case at tuloy-tuloy din naman ang treatment ko. Sabay tapik sa kamay ng pinsan. Puno pa rin ang pag-aalala ang mga mata ni Kyla. Sure ka, ate? Oo, don't worry. Sagot niya, mas seryoso na. Ngunit bago pa muling makapagsalita si Kyla, ay biglang bumukas muli ang pinto ng silid. Tumambad sa kanila si Dr. Elijah Rossini. Suot pa rin ang puting lab gown. Nakalaylay sa leeg ang stethoscope at hawak ang isang maliit na tray kung saan naroon ang gamot ni Mara. Napatitig si Kyla sa doktor. Literal na nalaglag ang panga nito habang dahan-dahang iniangat ang mga kilay. Bahagya namang umiti si Dr. Rossini nang mapansin ang reaksyon ng pinsan niya. Oh, may kasama ka na pala ngayon, Miss Mara. Bati ng doktor, sabay ngiti rin kay Kyla. Hello po, I'm Dr. Rossini, attending physician ni Mara. Hi, nauutal na sagot ni Kyla. Pilit tinatago ang kilig habang inayos ang sarili. Ako po pala si Kyla, pinsan niya. Tumango si Dr. Rossini at muling hinarap si Mara. Naglakad ito palapit at pinatong sa bedside table ang baso na naglalaman ng gamot niya. Nadala ko na yung gamot mo, kailangan mo tong inumin ngayon para sa inflammation. Mild dose lang muna habang ina-adjust pa natin ang body mo sa meds. Sabay abot ng baso ng tubig. Kinuha rin ni Mara ang gamot, pero bago inumin niyon ay muling tumingin sa doktor. Meron po ba itong side effect, Doc? Yes, possible dizziness at panghihina sa unang araw, pero manageable naman, and you're not alone. I'll be monitoring you closely, sagot ng doktor. Tahimik si Kyla habang pinagmamasdan ng palitan ng tingin at salita ng dalawa. Napangiti ito at saka mahinang bumulong. Mukhang may chemistry Napalingon si Mara sa pinsan. Ano yung sinabi mo? Wala. Mabilis sa tanggi ng pinsan, sabay ngiti. Ngumiti naman si Dr. Rossini habang si Mara ay ininom na ang kanyang gamot. Mas mabuti po talaga na may kasama si Mara. Emotional support is very important for recovery. I'm glad you're here, sabi ng doktor kay Kayla. Opo, lagi po ako nandito. Ako pong bantay ni Ate Mara. Muling binalingan ni Dr. Rossini si Mara. Medyo yumuko at sabay saping, I'll come back later for your next round. Sabay tango at ngiti bago siya tuluyang lumabas ng silid. Pagkaalis ng doktor, agad na tumingin at ngumiti si Kyla kay Mara. Ate, seriously?
Sobrang gwapo niya. Parang galing sa movie o pocketbook. Literal na TDH. Ha? Anong TDH? Nagtataka niyang tanong. Tall, dark, and handsome. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng doktor ng ganong kagwapo. Ang lalim pero ang lambing pa ng boses. Makalaglag panty. Buti hindi ka na himatay tuwing pinupuntahan ka niya dito para i-check. Ako nga nangihina na sa bilis ang tibok ng puso ko eh. Napailing si Mara. Pilit pinipigilan ng ngiti. Pero hindi niya maitago ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang araw habang nagpapahinga si Mara sa kanyang kama, tahimik lang siya nakahiga at nakatitig sa kisame. May mahinang tugtog mula sa kanyang phone. Instrumental lamang, para lang may marinig sa paligid. Dala ang tray ng merienda, pumasok si Kayla sa kwarto at naupo sa maliit na sofa malapit sa kama. Nagpadala si mommy ng food, paborito mo raw to? Alam niya kasi na matagal mo nang hindi ito nakakain. Kaya nagluto siya kanina. Sabi ni Kayla habang inaayos ang tray. Kumain ka ng marami ate ha, para gumaling ka kaagad at makauwi na tayo. Napangiti naman si Mara ng tipid. Salamat Kayla, pasabi na rin kay tita salamat. Kain ka na ate. Sabi nito kaya tumango siya at nagsimula ng kumain. Inaya niya si Kayla subalit tumanggi ito dahil kumain na rin daw ito bago pumunta dito. Matapos kumain, nagtataka niyang tinignan si Kayla na kanina patahimik at halatang may bumabagabag. Tinanong niya ito kung anong problema, ngunit nag-aalangan lamang ang mata na tinignan siya nito. Tahimik si Kayla saglit bago dahan-dahan nagsalita. Halatang nag-aalangan pa roon kung sasabihin ba o hindi. Ate, may sasabihin sana ako pero huwag kang ma-stress ha. Napatango si Mara. Medyo nag-aalala na tanong. Bakit? May nangyari ba? Wala naman, technically, pero naikwento kasi ni mommy na magpapakasal na raw si Cheska. Huminto si Kayla. Sinusukat ang reaksyon ni Mara. Kay Kuya Renz, napakurap si Mara. Hindi agad nakapagsalita. Para siyang tinamaan ng malamig na hangin sa loob ng mainit na silid. At guess what? Dagdag pa ni Kayla. Si Tito mismo ang nagpadala ng wedding invitation sa bahay. Para raw sa pamilya. Full support si Tito sa kanila. Imagine, he's your father tas stepdaughter niya lang si Cheska. Pero full support pa rin siya sa kanila. Even after everything na ginawa nila sa'yo. Hindi agad sumagot si Mara. Nanatili lang siyang tahimik habang pinaglalaroan ang laylayan ng kumot niya. Umusal siya ng mahina. Parang sa sarili lamang. Magpapakasal na sila. Alam mo ate, sobrang gigil na talaga kami ni na mommy. Kung hindi lang tayo busy dito sa treatment mo, baka napuntahan ko na yan si Cheska at sinabunutan. Si dad nga gusto na rin awayin ng kuya niya kasi bakit daw ganun kasi siya? Kaso pinigilan ni mommy kasi alam mo na, they're brothers pa rin. Kaso naiinis pa rin talaga ako sa kanila. Super. Napatingin si Mara kay Kayla. Tahimik pa rin pero may maliit na ngiti sa labi niya. Hindi pilit, pero malinaw na may sakit sa likod ng bawat korba ng kanyang labi. Buti pa sila, no? Mahinang tugon ni Mara. Nahanap na nila ang happy ending nila. Kahit na hindi sila nagsimula ng tama. Ate, don't say that. Sagot ni Kayla. Halatang mas naiiyak pa kesa sa kanya. Wala silang karapatan sa kahit anong happy ending na meron sa mundo, no? Ginamit ka ni Renz. Pinagsamantalahan ng stepsister mo at tiwala mo. Tapos si Tito, siya pang nagpakita ng suporta sa dalawang yon. Hindi nila deserve ang happy ending, ano? Kung meron man ang mas deserving na magkaroon ng happy ending, ikaw yon ate. Ikaw lang dapat. Ang mga kagaya nila, hindi nila yon deserve. Dapat nga sa kanila makulong o kaya naman ay parusahan sa impyerno kasi sa sama ng mga ugali nila. Pwede na nilang palitan sa pwesto si Satanas. Baka nga kusa pang magpaubaya si Satanas sa dalawang yun eh. Mga walang awa, mga walang hiya. Sana kagatin ng aso ang itlog ni Renz at tukain naman ang ibon ng peking ilong ni Cheska.
na hindi naman bagay sa kanya kasi nagmukha lalo siyang witch. Napabuntong hininga si Mara, tsaka dahan-dahang ipinikit ang kaniyang mga mata. Wala naman ako magagawa eh. Sa kabila ng naging kasalanan nilang dalawa sa akin, sa kanila pa rin ang pabor ng mundo. Sa kanila pa rin ang pabor ng mga tao. So maybe, after all, they deserve it. Kasi kung hindi naman papabor sa kanilang pagkakataon, hindi ba? Bumusangot si Kyla. Oh, ate, you're too kind. But you don't deserve what they did to you. Muling umiti si Mara. Mas payapa na. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto at sumilip si Dr. Elijah Rossini. Suot pa rin ang lab gown nito. Lady, sorry to interrupt. Time for your quick check-up, Mara? Sige po, Doc. Sagot naman ni Kyla bago umatras at habang palapit ang doktor ay nang-aasar na tiningnan siya nito. Ayos ka lang ba, Mara? Tanong ng doktor nang mapansin na tila malalim ang kanyang iniisip. Napatingin siya dito. Opo, Doc. Ayos lang po ako. Are you sure? Wala bang masakit sa'yo? Wala naman, Doc. Tumango lang ang doktor. Matapos itong ma-check ang kondisyon niya, ay nagpaalam na rin. Grabe, sobrang pogi niya talaga. Napaka-caring pa. Kinilig na sambit ni Kyla. Mahina siyang natawa sabay iling. It's part of his job. Kahit na ate, super caring and gentle niya pa rin. Kahit papaulit-ulit sabihin ni Mara sa lahat na ayos lang siya, na hindi niya na iniintindi ang kasal ng dating asawa sa stepsister na nakapag-move on na siya, na masaya na siya ngayon sa recovery niya. Ang totoo, hindi talaga siya ayos. Nasasaktan pa rin siya. Nariyan pa rin sa kanya ang galit at kagustuhan na makaganti man lang sa lahat ng sakit na naidulot nila sa kanya. Sa bawat gabi na lumilipas, kapag tahimik na ang buong ospital, doon muling sumisigaw ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit, kahit pa siya na itong nasaktan, siya na itong pinagtaksilan, ang mga taong nanakit pa rin sa kanya ang nagiging masaya. Sila pa rin ang suportado ng lahat na para bang wala silang kasalanan sa kanya. Gabi-gabi pa rin siyang nagtatanong at nasasaktan. At ngayong gabi, hindi niya na kayang tiisin. Tahimik siyang lumabas ng kanyang kwarto at naglakad papunta sa garden ng ospital. Nakasuot siya ng manipis na cardigan. Niyakap siya ng malamig na simoy ng hangin at saglit siyang napapikit habang hinahayaan ang sarili na huminga ng malalim. Tahimik ang buong paligid, maliban sa bahagyang kaluskos ng dahon at ang ilaw mula sa mga poste sa paligid ng hardin ang nagbibigay ng malamlam na liwanag sa paligid. Naupo siya sa bakal na bench sa ilalim ng isang malaking puno at doon niya na hinayaang dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ng luha ay may bitbit na sakit, kahit ng pagkakalulo, ng pagmamahal, na nauwi sa wala, at ng katotohanan na kahit ibinigay niya ang lahat, siya pa rin ang iniwan at nasaktan. Bakit ako pa? Ang tanong ng boses sa utak niya kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Ilang minuto siyang ganoon. Tahimik, umiiyak, at pilit nilulunok ang lahat ng pait sa puso. Nang naramdaman niyang may lumapit sa kanyang direksyon. Agad niyang pinahid ang kanyang mga luha gamit ang manggas ng cardigan niya at pilit pinakalma ang sarili. Dahan-dahan siyang sumulyap sa gilid. Iniisip kung sino ang makakakita sa kanya sa ganitong estado. At doon bumilis ang tibok ng kanyang puso, si Dr. Elijah Rossini. Hindi ito nakasuot ng karaniwang puting lab gown o slacks. Ngayong gabi, naka-black t-shirt lang ito at simpleng pantalon. May hawak itong sigarilyo na nilagay nito sa pagitan ng labi at sinindihan gamit ang lighter nito. Nang maramdaman ni Elijah ang kanyang titig, bumaling ito sa kanya. Halatang nagulat din ito nang makita siya roon. Mara? Tanong nito, na medyo gulat din ang tinig. Agad itong kinuha ang sigarilyo sa pagitan ng labi. Ibinaba at bumuga ng usok. Sorry, hindi ko alam na may tao pala rito. Dagdag nito. Lapayo ko si Mara. Ako rin. Bakit andito ka?
Hindi ba dapat ay nagpapahinga ka na sa kwarto mo? Gusto ko lang na magpahangin. Humitit ulit ito ng sigarilyo bago tinapon at lumapit sa kanya. Umupo si Elijah sa kabilang dulo ng bench. Hindi masyadong malapit pero sapat na para marinig ang isa't isa. Hindi ka makatulog? Tanong nito. Hindi rin kasi ako mapakali. Sagot ni Mara. Pilit pa rin nilulunok ang sobrang emosyon. You okay? Tanong nito. May problema ka ba? Hindi agad sumagot si Mara. Umiling-iling lang siya ng mahina. Tumingin si Elijah sa kanya. Seryoso ang mukha. Is it because of your condition? Hindi ka makatulog dahil doon. Tahimik pa rin si Mara. You don't have to worry, okay? Gagaling ka. I promise. I won't let anything bad happen to you. Napatingin si Elijah ng mas maigi sa kanya. Kahit madilim at malamlam ang ilaw, napansin nito ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Napakunot ang noon nito. Did you cry? Tumango si Mara. Hindi na pinilit itago ang totoo. Why? Marahang tanong ni Elijah. If you're uncomfortable telling me, it's fine. Pero if you need someone to listen, I'm here. Huminga ng malalim si Mara. Tumingin sa langit at saka nagsalita. My ex-husband is getting married. Hindi na nagsalita si Elijah. Naghintay lang ito na sabihin niyang kasunod. He's getting married with my stepsister. Dagdag niya na mas mababa ang tono ng boses. At siya rin ang binigyan ko na ng liver. He cheated on me. With her. Napapikit si Elijah. Hindi siya makapaniwala sa narinig. You gave him your liver and he still betrayed you? Hindi naman makapaniwala na saan nito. That's unforgivable. Ngumiti naman ng mapait si Mara. Yeah, I risked my life para sa taong hindi pala marunong lumingon. Natahimik ng ilang saglit si Elijah. Tila ba naghahagilap ng tamang salita. You're too kind. You don't deserve that. Mapait na ngumiti si Mara. Iyon naman ang madalas sa sinasabi sa kanya ng mga tao na hindi niya raw deserve iyon. Ganon pa man, napapatanong din siya dahil kung talagang hindi niya deserve iyon, bakit nangyayari ang lahat ng yun sa kanya? Bakit kailangan siya pa? It won't always feel this heavy, Mara. You're one of the good ones. And in time, life will give you the peace and joy you've earned. Ngumiti sa kanya ang doktor nang mapatingin siya dito. Nagkatinginan silang dalawa at sa katahimikan ng gabing yon may bagay na hindi na kailangang sabihin. Pareho nilang nauunawaan ang sakit ng pagtitiis at pareho na rin gustong gumaan kahit papaano ang bigat na nararamdaman. Matapos ang saglit na katahimikan sa pagitan nila, muling nagsalita si Elijah. Tara na, I'll walk you back to your room. Mahinang sabi nito. Sabay tayo at inabot ang kamay niya. Bahagyang naggulat si Mara pero tinanggap niya ang kamay ni Elijah. Marahan siyang inalalayan nito sa pagtayo. Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng hospital, marahan ang mga hakbang at tahimik ang paligid. Ramdam ni Mara na malamig na simoy ang hangin na ngayon ay tila hindi na gaanong malamig dahil sa presensya ng taong kasama niya. Hindi niya rin alam kung bakit ngunit tila ba may dalang kakaibang init ang presensya nito. Yun bang kahit nasa malapit ang ito sa kanya, pakiramdam niya ay sobrang ligtas siya. Siguro dahil sa doktor ito at mabait pa. Habang naglalakad, muling nagsalita si Elijah. Next time, huwag mo masyadong i-entertain ng mga bagay na hindi worth it, okay? Sabi nito habang nakatingin sa corridor na tinatahak nila. Kung makaka-apekto lang sa'yo emotionally at physically, don't hold on to it. Napatingin si Mara sa doktor. Tahimik lang siya, pero sa puso niya, unti-unti niyang nararamdaman ang pagluwag ng bigat na matagal niya nang kinikimkim. Try to get some rest tonight. Dagdag pa ni Elijah. Mas kailangan mo yan
kaysa mag-isip ng mga taong hindi mo kailangan na pagtuunan ng pansin. Pagkarating nila sa harap ng kanyang silid, huminto si Mara at saka tinignan si Elijah. "Uuwi ka na ba, Doc?" tanong niya. Tumango naman si Elijah at bahagyang ngumiti. "Yeah, tapos na shift ko." "Ah," sagot naman ni Mara. "Thank you for tonight, for listening." Tumango naman si Elijah at sinuklian niya ng isang banayad ng ngiti. "Anytime. Bukas babalik ako to check your condition, okay? So get some rest." Nagbiro pa ito ng kaunti. "Pag na-stress ka, mas pagtatagal ka pa rito. At ayaw mo naman yun, diba?" Napangiti si Mara. Unang beses na may sinserong ngiti sa labi niya matapos ang lahat ng sakit at luha. Tumango siya. "Good night, Mara," sabi ni Elijah. "Magpahinga ka na. I'll see you tomorrow." "Good night, Doc." Mahinang tugon niya. Nang tuluyan ng lumakad palayo si Elijah, naiwan si Mara sa harap ng pintuan ng kanyang silid. Pumasok siya at marahang isinara ang pinto. Napahinga siya ng malalim tsaka napaupo sa kama. Tahimik pero hindi na mabigat, hindi tulad kanina. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, o marahil taon pa, pakiramdam ni Mara ay gumaan ang kanyang loob. Ang simpleng presensya at pag-unawa ni Elijah ay tila isang peraso ng liwanag sa gitna ng kadiliman na matagal niya nang nilalakaran. Ngumiti siya na mag-isa habang iniisip ang mga sinabi nito. Kinabukasan, maaga pa lamang igising na si Mara. Nakaupo siya sa kama. May manipis na kumot sa kanyang mga pinti. Habang tinatanaw ang sinag ng araw na pumapasok sa bintana ng kanyang kwarto. Tahimik ang paligid at may kakaibang kapayapaang bumabalot sa kanya kahit na may sakit pa rin siyang nararamdaman sa kanyang katawan. Maya-maya, bumukas ang pintuan ng silid. Pumasok si Elijah na naka-laboratory gown muli. Pero ngayon ay mas mukhang relaxed. Dala ang isang maliit na paper bag. "Good morning, Mara." Bati nito na may bahaging ngiti sa may labi. "Maayos na bang pakiramdam mo?" Opo, Doc. Medyo okay na. Mas magaan ang pakiramdam ko ngayon." Sagot niya sabay tango at ngiti. Nilapitan siya ni Elijah at pinatong nito sa bedside table ang bitbit nitong basket na may laman ng mga prutas. "Here, I brought you some fruits. Yung iba rito may vitamin C, good for your liver and immune system." Medyo pinagpilian ko pa yan sa grocery kanina. Napatingin si Mara sa prutas. May mga mansanas, peras, kiwi at ilang hiwa ng pinya na maayos ang pagkakapak. "Oh, thank you, Doc," sabi niya. "Pero hindi niyo naman po kailangan na mag-abala." "I want you to be healthy," sagot naman ni Elijah. Nahihiya lamang siyang ngumiti at muli nagpasalamat sa butihing doktor. Inanda na nito ang gamot at vitamins na kailangan niyang inumin. "And also, kung sakaling you're having a rough day and you need someone to talk to, don't hesitate to tell me. I'm just around." Nakangiting sabi ni Elijah kaya nakangiti na tumango siya dito. "Thank you, Doc, for everything. You've been really kind." Mahina, ngunit taos puso niyang sagot. Tumango lamang si Elijah tsaka binuksan ang kanyang chart para simulan ang pag-check sa kondisyon niya. Maingat ito nagtanong ng nararamdaman niya. Inilagay ang stethoscope sa dibdib niya at kung ano pa ang kailangan nitong gawin. Habang nagche-check si Elijah, biglang bumukas ang pintuan. Napatigil sila pareho at napabaling sila roon. "Ate!" Masayang tawag ni Kayla na may bitbit pa na paper bag din. Kasunod nito ang mga magulang nito. "Magandang umaga po sa iyo, Doc Elijah." Nakangiti na bumati rin sa kanilang doktor. Ang ina ni Kayla ay gulat na nakatingin kay Doc Elijah na para bang nakakita ito ng isang sikat na artista. Ang ama naman ni Kayla, na nakababatang kapatid ng kanyang ama, ay magalang na bumati rin sa doktor. Siya nga po pala, Mommy, Daddy. Siya po yung mabait na doktor ni ate na binabanggit ko sa inyo. Siya po yung tumututok sa kondisyon niya." Pakilala ni Kayla kay Elijah. Ngumiti si Elijah at magalang na nagpakilala habang inabot ang kamay ng mga magulang ni Kayla.
Good morning po. I'm Dr. Elijah Rossini. Hepatologist po ako. Specialist sa liver diseases. Nagkatinginan ng mga magulang ni Kyla at saka ngumiti. Halatang na-impress sa profesional na kilos at itsura ng doktor. Magsasalita pa sana ang ama ni Kyla pero naunahan na ito ng ina. Ang gwapo mo naman, Dok, para kang artista. Napatawa si Elijah at bahagyang kinamot ang batok. Thank you po. Grabe, akala ko kanina may artista na kaibigan tong pamangkin namin. Doktor niya pala. Dagdag pa ni Tita Vivian. Napailing naman si Mara, pero hindi pa rin mapigilang mapangiti. Sa kabila ng lahat ng kanyang sakit at pinagdaanan, eto siya ngayon at napapaligiran ng mga taong nagmamalasakit at unti-unting binabalik ang kapayapaan sa kanyang puso. Dahil tapos naman na si Doc Elijah sa pag-check sa kanya, ay nagpaalam na rin itong aalis kasi may next patient pa raw ito. Pag-alis ng doktor, parehong kinilig si Kyla Tita Vivian kasi napakagwapo raw ng doktor. Napailing na lang sa kanila ang tita niya. Matapos ang masayang saglit ng pagbisita ni Kyla at ng kanyang mga magulang, unti-unting naging seryoso ang atmosphere sa kwarto ni Mara. Umupo sa gilid ng kama si Kyla habang ang tito-tita niya naman ay naupo sa maliit na sofa sa loob ng silid. Tahimik silang nagkatinginan. Tila may gusto silang sabihin na pinag-iisipan pa kung paano ang sisimulan. Maya-maya, tumikim ang kanyang tito Ernesto. Iha, may hinahon itong bungad. Ngayong ikakasal na si Renz. May plano ka na ba kung anong gagawin mo? Napatingin si Mara sa kanila. Hindi man siya nagulat na iyon ang kanilang tanong, ramdam niyang may bahid ng pag-aalala sa mga mata ng kanyang mga kamag-anak. Bago pa siya makasagot, sumabat si Kyla. Ate, alam mo kung anong dapat mong gawin? Attend ka sa wedding nila. Pero hindi basta attend lang ha. Magpaganda ka. Yung tipong mapapatingin silang lahat. Tapos magdala ka ng date. Para alam nila na totally, as in totally naka-move on ka na. Napasinghap naman si Mara. Napatitig siya kay Kyla na ngayon ay halatang gigil na gigil pa rin sa galit para sa kanya. Kasi alam mo ate, patuloy ni Kyla, hindi pwedeng sila lang ang masaya habang buhay ano. Hindi pwedeng ganun lang kadali ang lahat para sa kanila. Dapat, ikaw rin ang may last laugh. Dapat, ikaw ang mungmarka sa isip nila habang kinakasal sila. Na kahit kailan, hindi ka nila basta-basta natibag. Tahimik si Mara. Nilingon niya ang tito at tita niya na ngayon ay parehong seryoso ang mga mukha. Iha, muling sabi ng kanyang tita Vivian. Gusto lang namin siguraduhin na buo ang loob mo sa kahit anong desisyon mo. Kahit hindi ito madali, hindi ito simpleng event lang. You're going to see them together, in front of everyone. May halong pride at sakit. Tumango si Mara, tsaka dahan-dahan nagsalita. Alam ko po, pero ang sinabi ni Kyla, iyon din ang gusto kong mangyari. Hindi para ipamukha lang na okay lang ako, kundi para mapatunayan ko sa sarili ko na hindi ako matitinag. Huminga siya ng malalim. Kung kaya nilang maging masaya habang tinatapakan ako, then I deserve to walk in there looking like I never bled. Nagkatinginan ng mag-asawa, tsaka tumango ang kanyang tito Ernesto. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan ka namin. Basta siguraduhin mong hindi mo pinipilit lang ang sarili mo. Dapat yung totoo, yung kaya mong panindigan. Napangiti si Mara kahit may kirot pa rin sa dibdib niya. Thank you po for always being on my side. Tumango rin si Kyla at inakbayan siya. Promise ate, gagawin natin tong victory moment mo. Basta, ako nang bahala sa outfit mo, okay? Gagawin kitang sobrang ganda. Yung matatalbugan mo ang bride ng mga agaw at takilang kabit. Napatawa naman si Mara sa kabila ng lahat. Sa loob ng kwartong yon, kahit puno pa ng sakit ang puso niya, ramdam niya ang suporta. Ramdam niyang hindi siya mag-isa. Kinagabihan, si Kyla ang kasama niya sa kwarto. Kanina pa ito umiinom ng milk tea,
At dahil ayon kay Doc Elijah ay hindi pa siya pwede sa mga ganon, gatas lang ang iniinom niya ngayon. Ate, alam mo ba, sobrang excited na ako. Ay ni Kyla na tila may binabalak. Excited saan? Sa wedding ni Cheater at Homewrecker, of course. Sabay irap ni Kyla. Excited na ako makita yung mukha nila pag nakita ka. Yung aura mo na parang... Sorry pero sa akin pa rin ang huling halakhak. Napangiti si Mara at napailing. Naku, ikaw talaga. Totoo, giit ni Kyla. You're going to look stunning. Powerful, unbothered. Gusto ko yung tipong paglakad mo sa aisle. Titigil ang lahat ng tao kasi yung dating mo parang ikaw pang bride. Tumawa si Mara ng mahina pero agad din itong napalitan ng katahimikan nang biglang seryosong nagsalita si Kyla. Pero ate, sino naman ang date mo sa kasal? Naputo lang ngiti ni Mara. Bahagyang napayuko siya habang sa totoo lang ay wala pa siyang isip kung sino nga ba ang pwede niyang maging date sa araw na iyon. Wala naman kasi siyang boyfriend at wala rin kaibigan na makakatulong sa kanya. Sa totoo lang ay pwede naman siyang hindi umattend sa kasal na iyon. Pero ayaw niya kasi isipin nila na kaya hindi siya a-attend kasi apektado pa rin siya sa nangyari noon. Tulad ng sinabi ni Kyla. Gusto niya na ipamukha sa kanila na ayos na siya at hindi siya bitter. Lalo pat ang kanyang ama pa mismo ang nag-invite sa kanila. Wala pa, sagot niya sa maliit na tinig. Hindi ko pa alam. May 3 buwan pa naman bago ang kasal kaya for sure may mahahanap pa siya na maaaring makatulong sa kanya. Or baka naman magbayad siya ng taong pwedeng magpanggap? Hay, ewan. Hindi pa siya makapag-decide sa ngayon. Tumango si Kyla saglit na nag-isip habang nakatingin sa kanya. Maya-maya ay nagliwanag muli ang mukha nito na para bang may biglaang naisip. Wait lang. What if si Doc Elijah na lang? Bulalas niya. Ate, come on. Perfect na perfect siya sa role. Gwapo. Mabait. Mayaman. Hello? Parang galing sa isang movie si Doc, ano? Si Dr. Elijah? Seriously? Yes. Sagot naman sa kanya ni Kyla na sobrang excited. Nag-research ako, ate. Alam mo bang top-notcher siya nung board exam? Tapos graduate siya sa Harvard. Nag-training din abroad. Anak ng may-ari ng isang private hospital chain. Ibig sabihin, future CEO siya ng isang medical research company. Mukhang malapit na rin siyang mag-focus sa business nila kaysa pagiging doktor. At ang pinaka-importante sa lahat, napabitin nito sandali bago bumuga ng isang dramatic na hinga. Single siya. Walang sabit if siyang magiging date mo sa araw na yun. Natigilan si Mara at hindi napigilan ng mahinang tawa. Napailing siya at bahagyang natatawa habang umiinom ng gatas. You're impossible, Kayla. Ate, come on. Perfect talaga si Doc para sa role na yon. Walang-wala man lang ang ex-husband mo sa kanya, no? Doc Elijah is the real definition of perfection. Malalim siyang nagbuntong hininga. Alam ko, parang perfect nga siya. Pero, hindi pwede. Bakit naman hindi? Kunot noong tanong ni Kayla. Kasi, I don't think napapayag siya. Mabait siya, oo. But I don't want to drag him into my drama. Hindi naman siya parte ng gulo ko. Natahimik si Kyla. Pero hindi nawawala ang ningning sa mga mata nito. Hindi natin alam yan, ate. Baka sakaling siya pang willing. Malay mo, siya ang mag-volunteer. Pero if ever na hindi nga siya pwede, don't worry, tutulungan kita na humanap ng perfect date. Sabay kindat ito. At ngayon nga, ay kailangan niya na talaga na humanap ng magiging date niya dahil hindi naman pwede na humanap siya last minute. Pero ang malaking katanungan, saang lupalop naman ng mundo siya makakahanap ng perfect date? At sino naman kaya ang tao na yon? Gabi na, tahimik ang paligid at ang tanging ilaw sa silid ni Mara ay ang malamlam na ilaw mula sa lampshade sa tabi ng kama. Nakaupo siya sa maliit na sofa sa tapat ng bintana. Nakasandal at tahimik na nakatitig sa labas.
Ang liwanag ng buwan ay bahagyang sumasayad sa kanyang mukha. Nabakas ang lalim ng iniisip. Hawak niya ang isang tasa ng maligamgam na tubig, pero hindi niya iyon iniinom. Para siyang nakalutang sa sariling mundo. Biglang bumukas ang pinto ng marahan. Dahan-dahan pumasok si Dr. Elijah, dala ang clipboard. Nagulat naman siya dahil ang alam niya kasi ay kanina patapos ang shift nito. Naitanong niya rin kasi kanina sa nurse. Good evening, Miss Mara. Bati nito na may ngiting mahinahon sa labi. Oh, Doc Elijah, good evening din. Balik bati niya. Tuluyan na nga pumasok si Elijah at marahang isinara ang pinto bago tuluyang lumapit sa kanya. Dumaan lang ako saglit. Gusto ko lang personally na sabihin sa iyo ang magandang balita. Anito, habang umupo sa katapat na upuan si Mara. Good news, pwede ka na makalabas bukas. Napatingin si Mara sa doktor. Napasinghap. Totoo? Tumango si Elijah, bahagyang umiti. Yes, okay na ang kondisyon mo. Stable na ang lahat ng vitals mo at wala na rin complications sa transplant. Pero of course, kailangan mo pa rin ng regular check-up at lifestyle changes. Hindi naman maitago ni Mara ang tuwa sa balitang yon. Muli siyang napatingin kay Elijah. Thank you po, Doc. Sobra. You're welcome, sagot naman ni Elijah. Tahimik na sandali ang sumunod. Hanggang sa bumalik ang tingin ni Mara sa labas ng bintana. Naramdaman naman ni Elijah ang bigat ng kanyang katahimikan. What are you thinking? Tanong nito na mahinahon ng tono. Wala naman. Tipid na sagot ni Mara. Pilit ang ngiti. Pero hindi siya nakapagsalita pa nang sumunod ang tanong ni Elijah. Is it about your plan sa kasal ng ex-husband mo? Kung paano ka makakaganti sa kanila? Nanlaki ang mata ni Mara. Napalingon siya agad sa lalaki. Halatang gulat at medyo nahiya. Paano mo nalaman yun? Medyo ngumiti si Elijah na tila alanganin. I accidentally heard you and Kayla talking the other day. Papasok sana ako sa room niyo pero narinig ko yung usapan ninyo. Sorry ha, hindi ko naman intensyon na makinig pero napayuko si Mara. Nakagatin niya ang kanyang labi. Halata sa kilos niya ang pagkailang. Nakakahiya naman kasi na narinig pa nito iyon. Baka mamaya iniisip nito na masyado siyang childish para gawin ang palabas na iyon. Para lang maipamukha sa ex-husband at stepsister niya na nakamove on na siya at hindi na siya apektado na ikakasal na ang dalawa. Bukod pa roon ay nabanggit din nila ni Kayla ang pangalan nito. Pasensya na rin at nabanggit namin ang pangalan mo sa usapan na yon. You don't have to apologize. Putol na Elijah. May kabaitan sa boses. I understand. Sandaling katahimikan ang namagitan. Tila may gustong sabihin sa Elijah pero nagdadalawang isip pa. Hanggang sa huminga ito ng malalim at diretso nagsalita. I want to help you. Napatingin si Mara sa kanya. Baka sa mata ang pagkalito. Po? Help? Paano? Dumiretso ng tingin si Elijah sa kanya. Seryoso ang muka. If you need someone to go with you to that wedding, if you need someone to pretend na bago mong boyfriend mo, I am willing. Parang natigilan ng buong balikid. Hindi agad nakapagsalita si Mara. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Iniisip niya pa nga, baka nagkakamali lamang siya ng pagkakarinig kasi... What? Mahina niyang sambit. Bakit mo gagawin yun? Bahagyang umiti si Elijah. I just wanted to help you. Naguguluhan pa rin siya at hindi alam kung ano ang dapat na maging reaksyon niya. Masyado ka mabait, Doc. Lahat ba ng patient mo ay tinutulungan mo ng ganito? Nope. Ikaw lang. Let's just say na ikaw ang pinaka-important kong patient. Hindi niya na nabigyan ng sagot si Elijah ng gabi na yon dahil sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi rin siya makapaniwala na sinabi talaga iyon ni Elijah. Araw na ng paglabas ni Mara mula sa ospital. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama.
Nakaayos na suot ang yellow na dress na sobrang bumagay sa kanya. Ramdam sa kanyang mukha ang halo ng pananapik at kaba. Ilang linggo rin kasi siyang nanatili sa ospital para mas mabantayan ang kondisyon niya. Iyon din kasi ang payo sa kanya ng dati niyang doktor, kaya naman ngayon ay masaya siya na makakauwi na rin siya sa wakas. Ilang sandali pa ay kumatok sa pinto ang nurse. Kasunod si Kyla na may bitbit na maliit na bouquet ng bulaklak. "Uy, ready ka na ate?" Masiglang bati ni Kyla sabay lapit at yakap sa kanya. Ngumiti si Mara at tumango. "Oo, salamat Kyla." Lumapit ang nurse at iniabot ang discharge papers. "Miss Mara, please don't forget your follow-up check-up ha? Within 2 weeks dapat makabalik ka. Or earlier kung may mararamdaman ka." "Don't worry, si Dr. Racine nga hawak sa case nyo hanggang sa lubusan na po kayong gumaling, kaya pagbalik nyo dito for check-up, hanapin nyo lang po si Doc. O kaya dumiretso na lang po kayo sa office niya." "Noted, salamat po." Mahinahong sagot niya. Maya-maya ay bumukas muli ang pinto at pumasok si Doc Elijah. Suot pa rin ang lab gown, may bahid ng pagod ang mga mata pero hindi pa rin nawawala ang ganda ng ngiti nito. "Miss Mara?" Bati nito. "Bago ka umalis, gusto ko lang sana na ako mismo ang magpaalala sa'yo." Napatingin siya rito. "Opo, Doc. Please take care of yourself. I know you're eager to move forward. Pero huwag kalimutan ang katawan mo. Regular check-up is a must. At kung may mararamdaman ka, kahit gaanong kaliit, don't hesitate to call me." Sabay abot ng isang maliit na card. Nginitian siya ni Mara at kinuha ang card. "Thank you, Doc Elijah. Sa lahat." Tumango ito. "You're welcome. And good luck." Pagkalabas sila ng ospital, sabay silang sumakay sa kotse ni Kyla. Pagsara pala ng pinto ay agad na nagsalita si Kyla habang nagmamaneho. Sinabi nito na hindi nakasama ang mommy nito sa pagsundo sa kanya dahil abala sa pagluluto kasi naganda raw sila kasi discharge na rin siya sa wakas. "Buti na lang talaga at makakauwi ka na ate. Sobrang miss ka na ni mommy at daddy. Ako rin. Sobrang tahimik ng bahay para akong baliw na mag-isa." Napangiti si Mara tumingin sa labas ng bintana. "Namiss ko rin kayong lahat." Maya-maya lumingon si Kyla at sinabing, "Tsaka ate, kailangan na nating planuhin ang plano natin. Alam mo na, yung revenge plan mo sa kasal ng dalawang impacta sa buhay mo." Tumango naman si Mara. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Olivia D. from New Jersey, USA, Gina Bonga from Poblacion, Hinunangan, Southern Leyte, at Chip Mangubat from Cavite. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Oo nga, actually may gusto akong sabihin. Lumingon naman si Kyla habang patuloy ang pagmamaneho. "Ano yun?" "Si Doc Elijah," panimula ni Mara. "Bakit si Doc Elijah?" Mabilis na tanong ni Kyla, halatang interesado. Narinig niyo yung usapan natin ng isang gabi. Yung tungkol sa plano ko sa kasal?" Biglang nag-screech ang preno. "Ano?" Gulat na sigaw ni Kyla habang nasa gilid ng daan. Mabuti na lang at walang sasakyan sa likod. "Ay Diyos ko ate, narinig niya. Hindi pinag-uusapan natin siya nun, diba?" Halos paluin na nito ang manibela. "Oo, hindi ko nga rin akalain eh. Sabi niya aksidente raw niyang narinig. Nagsorry naman ako sa kanya dahil pinag-usapan natin siya. Sabi niya naman ayos lang din naman daw yun, nauunawaan niya naman." "Hala ka, tapos?" Biglang kabang tanong ni Kyla. Nag-aalanganan si Mara bago tumugon.
Sabi niya, willing siyang tumulong. Willing siyang magpanggap na bago kong boyfriend. What? Sigaw ni Kyla. Mabuti na lang at mabagal ang pagpapatakbo nito sa sasakyan. As in, sinabi talaga yun ni Doc. Kusa talaga siya nag-offer. No jokes. Tumango si Mara. Halatang hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala. Oo, kahit ako nagulat. Napatitig si Kyla kay Mara at napanganga. Ate, wag mo akong paasahin ha. Sure ka? As in, volunteer siyang maging date mo para ipamukha kina Renz at Alisa na nag-move on ka na? Yun ang sabi niya. Seryoso siya. Oh my God. Parang batang nagningning ang mga mata ni Kyla. Ate, this is it. Ito na ang moment of redemption mo. Si Doc na mismo ang nagsabi. Hindi na natin kailangan na humanap ng iba na magpapanggap pa ng new boyfriend mo. He's the perfect one. Well, gusto ko munang pag-isipan muna ng mabuti. Ayoko magpadalos-dalos lalo pat siya ang doktor ko. And besides, may ilang buwan pa naman bago yon. Pero kung ako sa'yo, ate, tatanggapin ko yung offer niya at hindi na ako hahanap ng iba. For sure, wala naman na yung magiging problem kay Doc. Kasi, siya rin naman ang nag-volunteer eh. Sa gitna ng lahat ng ito, marahan siyang napatingin sa maliit na car na inabot kanina ni Elijah. Habang pabulong na nagtanong sa sarili, bakit nga ba siya willing na tumulong? Hindi niya naman ako kaano-ano. Pasyente niya lang naman ako. Naramdaman niyang unti-unting umusbong ang hindi niya pa kayang pangalanan. Because I don't think you deserve what happened to you. At kung may kahit anong paraan para makatulong ako na makabawi sa kanila, I'd like to be part of that. Pero syempre kung ayaw mo, okay lang. Noong tinanong niya si Elijah nung gabi na yon, ayun ang sinagot nito sa kanya. Pero para kay Mara, ay hindi pa rin sapat ang sagot na yon. Kasi, sino ba namang doktor ang gusto na ma-involve sa personal na buhay ng kanilang mga pasyente? Siguro dahil sa iniisip din ni Doc na you deserve better, ate. Sambit ni Kyla. But whatever his reason is, alam kong concerned siya sa'yo. Hindi lang bilang patient and doctor relationship ha. Something deeper than that. Huminga siya ng malalim tsaka tumingin sa labas ng bintana. Gabi na at kasalukuyang nagde-dinner si Mara kasama ang kanyang tito at tita. Katabi niya sa upuan si Kyla. Tahimik lang siya habang halos pinaglararuan na ang kanin sa kanyang plato dahil wala pa siyang ganang kumain. Halos hindi nakakakain. Pinipilit niya lang talaga ang sarili na kumain dahil yun ang bilin sa kanya ni Elijah. Pagkatapos ng ilang katahimikan, mahinang nagsalita ang kanyang tita. Mara, may dumating na naman palang sulat galing sa ama mo at sa mga Montesillo. Napatingin siya sa kanyang tita, ngunit agad ding ibinalik ang tingin sa plato. Ganun po ba? Mahina niyang sagot. Oo, dagdag na kanyang tito. Ang tanong, a-attend ka ba raw? Gusto raw nilang malaman para maayos ang seating arrangement. Mukhang gusto talaga nila dumalo ka sa araw na yon. Hindi na siya kaagad sumagot. Mahigpit niyang hinawakan ng kutsara at tinidor bago marahang huminga ng malalim. Makalipas ang ilang segundo, inangat niya ang muka at tumingin sa kanila. Opo, ani niya na puno ng determinasyon. A-attend po ako. But, may kasama po ako. Napangiti naman ang kanyang tita. Halatang proud pero may halong concern. At sino naman ang isasama mo, iha? Muli siyang natahimik. Bumalik sa isip niya ang naging alok ni Doc Elijah. Sa ngayon ay ito lang na sa isip niya na pwede niya na maging date para sa araw na iyon. Nagsalitang muli ang kanyang tita Vian. Nabanggit sa amin ni Kayla na si Doc Elijah daw mismo nag-offer na maging date mo para sa araw na yon. At para sa amin ay wala namang problema kung tatanggapin mo ang alok niya. Lalo pat para sa amin ay siya na ang perfect na maging choice mo. Especially now that Rossini family is one of the biggest names in the medical industry. And according to your tito, their company is exactly the type of Montecillos has been dying to partner with. I mean, who wouldn't want the Rossinis on their side? With all that influence and prestige,
So just imagine the meltdown when they see that you showed up with Dr. Elijah. It's not just a slap in the face, it's a full-blown scandal waiting to happen. Hindi lamang isang rasini ang doktor na yon, kundi siya rin ang susunod na CEO. Pero, paano kung hindi na po pumayag si Elijah? Tanong niya na halos pabulong. Then ask, sagot ng kanyang tito. You'll never know unless you try. Tahimik siya habang tinitingnan ng kanyang hawak na baso. Maraming gumugulo sa isip niya. Paano kung mapahiya siya? Paano kung lumala lang ang lahat? Hindi ba't may check-up ka sa kanya bukas? Why don't you ask him kung pwede mo pang tanggapin ang alok niya? Suggestion ng kanyang tiyahin. Oo nga po ate. Sang-ayon naman ni Kyla. Talk to him and tell him na tatanggapin mo ang alok niya. Habang nakatitig siya sa baso, isang imahe ng ngiti ni Doc Elijah ang lumitaw sa kanyang alaala. Banayad, may sinseridad at puno ng misteryo. Susubukan ko, sambit niya. Sa gabing iyon, alam niyang may desisyon siyang kailangan gawin. Isa itong hakbang, hindi lang para gumante, kundi para muling buuin ang sarili niyang dangal. At kung si Elijah ang magiging sandalan niya sa sandaling yun, handa siyang subukan. Kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay gising na si Mara. Bago siya umalis ng bahay ni Kyla ay nag-ayos siya ng sarili. Simple lang ang suot pero maayos. Hindi niya rin maintindihan kung bakit may kaunting kaba sa kanyang dibdib habang papunta siya sa ospital para sa kanyang follow-up check-up. Parte ng dahilan marahil ay dahil ngayon niya balak kausapin si Doc Elijah tungkol sa alok nitong tulong. Pero naroon din ng kaba. Ang sanhi ay hindi niya maipaliwanag. May parte kasi sa kanyang excited din na makita ang doktor. Pagdating niya sa ospital ay maayos siyang tinanggap ng mga nurse at agad siyang sinamahan sa clinic ni Doc Elijah. Tahimik lang siya habang sinusuri siya ng doktor. Normal ang tibok ng puso. Maayos ang kanyang vital signs. At ayon sa doktor, mabilis ang naging recovery ni Mara. Matapos ang check-up, inaniyahan siya ni Elijah na maupo sa harap ng desk nito. Si Elijah naman ay naupo sa kabilang panig. Hawak-hawak pa ang chart nito para ipaliwanag sa kanya. All good so far. Nito habang binabasa ang chart. Pero gaya ng sabi ko noong una, kailangan mo pa rin ng regular check-up. Ayaw nating may mamiss, lalo na kung masyado kang naging active pagkatapos mo makalabas. Also, kailangan mo pa rin pagtuunan ng pansin ng health mo. So take care of yourself. Oo naman, Doc. Promise, aalagaan ko po ang sarili ko. Sagot ni Mara na pilit ng umiti. Napatingin sa kanya si Elijah at bahagyang tumango. Good to hear. Tahimik, marahang binaba ni Elijah ang chart at ipinatong ito sa gilid ng mesa. Napansin siguro nito ang tensyon sa mukha ni Mara kaya tinanong siya. May gusto ka bang sabihin? Huminga si Mara ng malalim. Hawak niya ang kanyang handbag sa kandungan at marahang pinisil ang strap ng bag na tila doon kinukuha ang lakas ng loob. Actually, meron po sana akong gustong pag-usapan. Umpisa niya habang nakatingin sa mesa. Tungkol po sa sinabi niyo noon. Mula sa gilid ng kanyang paningin ay nakita niya kung paanong tumaas ang kilay ni Elijah sa interes. Sinabi ko noon? Tanong nito na mahinahon. Alin doon? Dahan-dahang itinaas ang paningin upang masulipan ng doktor. Ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Nanlalamig na rin ang kanyang kamay. Yung sabi niyo po, na willing kayong tumulong sa akin, na magpanggap na boyfriend ko? Tinitigan siya ni Elijah. Ang mga mata nito ay walang ibang ipinahiwatig kundi ang interes at atensyon. Kaya kahit kinakabahan ay pinilit niyang ituloy. Narinig niyo po kami ni Kyla tungkol po sa plano kong pag-attend sa kasal ng ex ko. At sabi niyo, willing po kayo na magpanggap bilang boyfriend mo. Pagsalo ni Elijah, diretso ang sinabi. Napakagadlabi naman si Mara tumango. Yes po, gusto ko lang po sanang tanungin kung totoo pa rin yon? Kung pwede pa rin tanggapin yon?
Tahimik si Elijah saglit. Tila nag-iisip. Pero walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. At pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti ito. Banayad, hindi sa pinagtatawanan siya kundi nagpapagaan ng loob. Yes, sagot nito. Totoo pa nun yun. At willing pa rin akong tumulong sa'yo. Muling nanahimik si Mara. Bahagyang nagulat. Kahit narinig niya na ito noon, parang ibang klaseng bigat ang nagtanggal sa kanyang dibdib ngayon na formal na itong sinabi. Sigurado po kayo? Tanong niya, may kaunting pagdududa pa rin. Kasi baka maging komplikado o maging awkward. Ayoko pong ma-involve kayo sa gulo. Mara, putol ni Elijah. Mahinahong tumingin sa kanya. Alam ko kung anong pinapasok ko. At hindi ko to inaalok kung hindi ko kayang panindigan. Kung sa tingin mo ay makakatulong ito para maibalik mo ang kumpiyansa mo sa sarili at mapakita mo mas matatag ka ngayon, then let me be part of that. Napalunok si Mara. Parang may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Salamat po, Doc. Mahina niyang sabi. Kung gano'n ay tinatanggap mo na ba ang alok ko? Ako na bang magiging fake boyfriend mo? Bahagya niya namang nakagat ang pang-ibabang labi at saka tumango. Ngumiti si Elijah. Then, shouldn't we start today para masanay tayo pagdating ng araw na yon? Marahan ulit siyang tumango. Then let's start dropping with the formalities. Kung magpapanggap akong boyfriend mo, hindi pwedeng Doc pa rin ang tawag mo sa akin. Call me by name. Nag-aalangan pa siya nung una kasi ang weird sa feeling na hindi na Doc ang kailangan niyang itawag dito. Okay, Elijah. Tumango ito, satisfied. That's better. At sa simpleng pag-uusap na iyon, nagsimula ang isang kasunduang higit pa sa inaasahan ni Mara. Isang hakbang tungo sa paghihigante at marahil isang simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Sa sumunod na araw, abala si Mara sa pag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. Hindi naman niya intensyon na magbihis ng todo pero napansin niya rin parang mas naging metikuloso siya sa pagpili ng isusuot ngayong araw. Simple pero elegante ang napili niyang bestida. Kulay cream na hanggang tuhod at sinabayan niya ito ng bahagyang makeup na nagpapatingkad sa kanyang mga mata at ganda. Sa gilid ng kama ay si Kayla. Nakaupo habang pinapanood siya, tila hindi napipigilan ng pangiti. Uy, grabe ka ah. Asar nitong sabi. Parang hindi lang get to know ah. Parang date na to. Napalingon si Mara. Sinuklay pa rin ang buhok. Ano ka ba, hindi to date? No, this is a date. Kakain kayo ni Doc sa restaurant tapos kikilalanin niyo pang isa't isa. This is really a date. Sabay kindat pa ni Kayla. Napailing na lang si Mara pero hindi na siya sumagot. Ayaw niyang umamin pero hindi rin niya maitago sa sarili na may kaunting excitement siyang nararamdaman. Hindi niya alam kung dahil ba sa mismong plano nila ni Elijah o dahil ito na ang unang pagkakataong magkakaroon sila ng totoong usapan. Noong sinabi kasi ni Mara sa doktor na tinatanggap niya ang alok nito na maging fake boyfriend niya ito, ang sabi ni Elijah ay kailangan muna na mas makilala nilang isa't isa para mas maging kapani-paniwala ang kanilang pagpapanggap. Tinulungan din siya ni Kayla na mag-decide at isa nga ito sa naging suggestion ni Kayla. Pagdating niya sa napagkasunduan na restaurant, agad niya nakita si Elijah. Naupo ito sa isang table malapit sa malaking bintana ng resto. Suot nito ang isang dark blue na long sleeve polo na naka-unbutton ng bahagya sa itaas. At ang manggas ay nakatupi hanggang sa siko kaya naman ay kitang-kita ang tattoo. Pero higit pa roon, gentleman ang dating ni Elijah. Tumayo agad ito nang makita si Mara at inilahad ang kamay para alalayan siya sa pag-upo. Wow! Sabi nito habang nakatingin sa kanya at napangiti rin. You look stunning. Nag-init ang pisngi ni Mara pero sinubukan niyang itago sa pamamagitan ng pagtawa. You too, you look handsome. Matamis naman itong umiti sa kanya.
Thank you. Umupo na sila at nagsimula na mag-order. Habang hinihintay ang kanilang pagkain, ay nagsimula na rin silang magtanungan ng mga bagay na sa tingin nila ay dapat nilang malaman sa isa't isa. What's your full name? Tinanong niya pa rin ito kahit pa alam niya na ang buo nitong pangalan. Elijah David Dracini. Ikaw? Mara Isabel Lim. Chinese? Yes, Chinoy ang dad ko, while half Spanish Filipino naman ang aking ina. Tumango si Elijah. I'm Italian-Russian na may dugong Filipino. No wonder napakagwapo nito. How old are you? Tanong niya muli. 34. Ikaw? 32. Sagot niya. You don't look like 32. Sabi nito. Really? Yes, you look younger than that. Napangiti naman siya. I'll take that as a compliment. So, thank you. Ngumiti rin ito bago muling nagtanong. What's your birthday? March 2. October 25. Libra ka. Kaya pala palaban ka. Pero kalmado. Napataas ang isang kilay ni Mara. Nag-astrology ka? My mom, naniniwala siya sa mga ganon. Nahawa ako sa kanya. Pareho silang natawa. Anong mga hobbies mo? Tanong niya. Mahilig ako magpiano. Nung bata pa ako, mahilig akong sumali sa mga contests. Mahilig din ako sa equestrian. Cool! Sounds expensive na mga hobbies mo. Mahina itong natawa. Thanks. What about you? Anong mga hobbies mo? Tanong naman ni Elijah. Nag-isip sandali si Mara. Before, mahilig ako mag-paint. Pero natigil nung naging abala ako sa work at sa marriage. Gusto mo bang balikan? Maybe, pag okay ng lahat. Nice, sabi naman ni Elijah. Aside sa pagpapiano at equestrian, may iba ka pa bang hilig na gawin? Tanong niyang muli. Mahilig din ako mag-hiking. Nagsusulat din ako paminsan-minsan. Essays mostly. Tungkol sa mga pasyente, buhay, reflections. Wow! Namamangha naman si Mara. Nag-aaral ka rin ba ng creative writing? Napatawa si Elijah. No, ginagawa ko lang yun for fun. Mas nag-focus ako sa medicine. Impressive! Balala si Mara. Sa Harvard ka nakapagtapos, hindi ba? Yes, how did you know? Nahihiya na nag-iwas siya ng tingin. Noong napag-usapan ka namin ng pinsan ko, medyo nag-research kami tungkol sa'yo. Akala niya ay maiinis ito sa kanyang sinabi pero wala siyang nakitang inis sa mga mata nito. Sa halip ay ngumiti ito tsaka tumango. Then, I assume marami ka ng alam tungkol sa akin? Medyo. Mga basics lang pero marami pa akong gustong malaman tungkol sa'yo. Then you can ask whatever you want to know about me. Dumating ang kanilang order at nagpatuloy ang masayang kwentuhan. Napansin ni Mara na kahit seryoso ang itsura ni Elijah sa unang tingin, masayahin ito kapag kausap. May dry sense of humor ito. May laman ng mga sinasabi. At higit sa lahat, nakikinig ito. Hindi lang yung nag-aabang ng sagot kundi tunay na interesado. Matapos yon, ininsist ni Elijah na ihatid siya. Hindi rin tumanggi si Mara. Tahimik silang naglalakad palabas ng restaurant. At muli, hindi maiwasang mapansin ni Mara kung paanong kinukuha ni Elijah ang atensyon ng mga tao. May mga babaeng napapalingon. May waiter na napapatitig. Pero tila walang ibang nakikita si Elijah kundi siya. Binuksan ni Elijah ang pinto ng sasakyan para kay Mara. Your chariot awaits. Biro pa nito. Such a gentleman. Nakangiting tugon naman ni Mara habang pumapasok sa loob. Habang umaandar ang sasakyan, hindi na nila masyadong pinag-uusapan ang plano. Tahimik lang silang nakikinig sa banayad na musika sa background hanggang sa huminto na sa tapat ng bahay ni Kayla. Pagbaba niya, bumaling si Mara kay Elijah at sinabing, "Thank you for today." Ngumiti ito.
You're welcome. I had so much fun today. Ako rin. Tumingaw ito at sinabing, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Okay? Yes, Doc. Pabiro niyang sinabi. Mahina ulit ito natawa. Bye? Sa hindi malaman na dahilan ay nag-init ang pisngi niya habang nagkatitigan sila. May kung ano kasi sa mga mata nito, ang talaga namang nakakapanghina at animoy nakakatunaw din. Sa kabila nun, ay nagpaalam na rin siya dito at nagsimula ng pumasok sa bahay. Dama niya sa kanya pa rin ang tingin ni Elijah na hindi muna umalis hanggat hindi siya tuluyang nakakapasok sa loob. Ang lahat ng iyon ay nakita ni Kyla na sobrang kilig na kilig naman para sa kanilang dalawa. Lumipas ang mga araw at linggo, unti-unti nang naging natural ang pagpanggap na Lamar at Elijah bilang isang magkasintahan. Para bang hindi na ito basta-basta acting lang. Araw-araw silang nag-uusap. Halos gabi ay may tawag o chat. At higit sa lahat, napapadalas na rin ang kanilang mga pagkikita. Ang usapan na kilalanin natin ang isa't isa ay tila naging lifestyle na nila. Tuwing wala silang pasok o pagkatapos ng check-up ni Mara, lagi silang naghahanap ng bagong restaurant. Sinusubukan na nila ang isang authentic Korean barbecue sa may BGC. Isang rustic-themed cafe sa Tagaytay na may overlooking view. At maging ang isang street food market kung saan sabay nilang tinitikman ang kwek-kwek, isaw at taho. Masarap to, promise. Sabi ni Mara kay Elijah na kanina pa nakatitig sa isaw at alanganin kung kakainin ba nito iyon. Hindi pa kasi ito nakakain ng isaw at iyon daw ang unang beses. Are you sure that's edible? Alanganin pa rin na tanong ni Elijah. Oo naman. Favorite ko to dati. Pero ngayon ay hindi ko na pwedeng kainin kaya naman ikaw na lang ang kakain para sa akin. Try it. Kinuha niya ang isang isaw para subuan ng doktor. Nabahagya namang yumuko para kumagat doon. Napatawa siya sa reaksyon nito habang pilit na kinakain iyon. Halatang hindi nito nagustuhan ng lasa. Masarap diba? Tanong niya kaya naman ang binata ay tumango pa rin kahit na obvious naman na hindi nito nagustuhan ang lasa nun. Aaminin ni Mara na sobra siyang nag-e-enjoy sa mga araw na kasama niya si Elijah. Na nawala na sa isip niya na palapit na ang araw ng kasal kasi mas nag-e-enjoy na siya sa presence nito. Isang gabi, naisipan nilang manood ng pelikula. Horror film ang napili ni Elijah. Pero hindi rin makapag-focus si Mara dahil sa kakaibang tensyon. Madilim sa loob, malamig ang aircon at halos magkadikit na ang kanilang mga braso sa loob ng sinihan. May eksenang biglang napalundag si Mara sa gulat at sabay hawak na Elijah sa kamay niya. Relax, ako lang to. Hindi niya na binitawan ang kamay ni Mara hanggang sa matapos ang pelikula. At hindi na rin yun binanggit ni Mara kahit na nararamdaman niya pa rin ang mainit na palat nito sa isip niya kinabukasan. Kahit sa ospital, kapansin-pansin ang closeness nila. Kapag nagpapacheck up siya, ay lagi niyang dinadalhan si Elijah ng mga pagkain na siya mismo ang nagluluto. Minsan ay makikita sila nag-aasaran habang sabay na naglalakad sa hallway at kahit ang mga nurse ay nagsisimula ng mapansin ito. Doc, girlfriend niyo po ba si Mara? Tanong ng isang nurse minsan. Ngumiti naman si Elijah at walang alinlangan na sumagot. Oo. Nako, kaya pala kakaibang ngiti mo nitong mga nagdaang linggo, Doc. May girlfriend ka na pala. Baliwala lang kay Elijah na inaasar ito ng mga katrabaho nito sa tuwing naroroon siya. Bagkos ay mukha pa nga itong masaya at proud na proud tuwing sinasabi na girlfriend siya nito. Minsan habang nasa sasakyan, inabot ni Elijah ang seatbelt para ikabit kay Mara. Dahil yumuko siya, nagkatama ang kanilang mga muka at halos 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Sorry, mabilis sasabi ni Elijah. Natawa habang iniiwas ang tingin. Okay lang, ani Mara kahit nararamdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. 1 beses habang kumakain sila sa isang Italian restaurant, sabay silang umorder ng dessert, isang chocolate lava cake.
Hinati ni Elijah ito sa dalawa at sinubuan siya. Tikman mo to. Promise, masarap to kasi akong pumili. Really? Let's see. Sabay ngiti ni Mara pero hindi tumanggi sa subo. Nang matikman niya ang cake, kinapapikit siya. Oh my God. Okay, fine. You win. Nakangiting tumango si Elijah. Told you. Sa mga araw na lumilipas, hindi maitatanggi na sobrang masaya si Mara sa piling ni Elijah. Hindi lamang ito basta doktor na may magandang credentials. Si Elijah ay mabait, maalaga at may malalim na pag-unawa. Kahit seryoso minsan, may taglay din itong humor na hindi pilit. Marami itong alam, pero hindi nagyayabang. May tinig na kalma, pero nakakapanatag. Minsan, bigla na lang niyang nahuhuli sa sarili na nakangiti habang pinagmamasdan ito. At kahit ilang beses niya na rin ipinaalala sa sarili na peke lang ang lahat ng ito, na bahagi ito ng plano nilang gantihan ng kanyang pamilya, hindi niya maikakailang may mga sandaling parang totoo. Parang totoo ang bawat tawa. Parang totoo ang bawat hawak. At para bang unti-unti, totoo na rin ang nararamdaman niya. Sa mga oras na iyon, napapaisip si Mara. Paano kung ang pagpapanggap ay magiging dahilan ng tunay na damdamin? Sa kabilang banda naman sa isang mamahaling cafe na paboritong tambayan ng mga sosyal sa lungsod, nakaupo si Chelsea, ang stepsister ni Mara, kasama ang kanyang mga kaibigan. Katabi rin nito ang fiancé na si Renzo. Ang araw ay banayad, perpekto para sa isang afternoon tea. Nakasuot siya ng beige off-shoulder dress, ang makeup ay maayos, at ang maging ang suot ng mga alahas ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Tulad ng nakasanayan, si Mara na naman ang sentro ng kanilang usapan. Sadyang kahit na agaw na ni Chelsea ang asawa ni Mara, ay hindi pa rin ito masaya at gusto pa rin ito na masira lalo na si Mara. Can you believe it? Ani Chelsea habang umiikot ang straw sa glass ng kanyang iced vanilla latte. May date daw si Mara sa wedding namin ni Renzo? Like seriously? Wait, what? Sabi naman ni Trisha, ang isa sa mga matalik niyang kaibigan. May bago na siyang boyfriend? I don't know, pero confirm na a-attend siya sa wedding namin ni Renzo at may isasama raw siyang iba. Si Dad mismo nagsabi after I forced him na pilitin niya si Mara na umattend sa kasal para makita niya ang masayang pag-iisang dibdib namin ni Renzo. Tumawa naman si Kay. Baka naman nagsisinungaling lang siya. Malay mo, pagdating ng kasal wala naman pala talaga siyang kasama. Alam mo naman yon, mahilig sa drama. Chelsea smirked. Exactly. I mean, come on. Alam naman nating she just trying to steal attention. Desperate move kumbaga, if you ask me. Nun pa man talaga, ayaw niya na talaga na nalalamangan ko siya. Samantalang tahimik lamang si Renzo sa tabi ni Chelsea. Hindi ito sumasabat, hindi rin umiimik. Nakatitig lang sa harap ng baso nito. Tila ba may sariling iniisip? Napuna naman yun ni Chelsea ngunit hindi na ito binigyan ng mas malalim na pansin. I heard she's dating someone new, sabi ni Trisha. Pero hindi namin alam kung sino ang dinidate niya. Hindi niya pa pinapakilala kaya sa tingin ko ay hindi naman yun totoo. Like as if naman may papatol pa sa kanya. She's already laspag na kaya. Feelingero talaga kahit kailan. Ani Kay sabay irap. Baka nga nagbayad lang yun eh. May mga gano'n naman sa Facebook, diba? Boyfriend for rent. Siyempre walang papatol sa mga desperate kagaya niya, no? Tumawa naman ng grupo. Ang pathetic niya, she's so sad. Ani naman ni Trisha. Like, girl, tatanggapin mo na lang na ikakasal na si Renzo kay Chelsea. Game over ka na. Wala ka nang babalikan. Wala nang tatanggap sa'yo. Muling humalakhak si Chelsea. Exactly. Alam mo, kung may matitira man na self-worth niya, yun na lang yung gagamitin niyang pang-display sa wedding. But sorry, not sorry. Nothing she does can ruin this day for me. Sa gilid, biglang tumayo si Renzo. Hindi na nito kinaya ang mga naririnig. Tahimik, walang emosyong ibinabahagi sa mukha.
pero malinaw naman ang init na unti-unting tumataas sa dibdib niya. "Oh, go ahead." Malamig na sambit ni Renzo habang inaayos ang relo sa pulso. "May meeting pa ako." Nagulat naman si Chelsea. "Babe, akala ko we're going to check the florist after this." "I'll call you. Text me the details." At tuluyan na nga tumalikod si Renzo. Iniwan silang nakanganga. Walang halik, walang pamamaalam. Tanging ang mahinang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahoy na sahig ang narinig ng grupo. "What's wrong with him?" Tanong ni Kay na tila na off sa biglaang pag-alis ni Renzo. Napairap si Chelsea at muling nilagok ang natitirang laman ng kanyang baso. "Don't mind him. Na-stress lang yon sa wedding namin. Alam niyo na." Or baka naman na-bother siya sa usapan natin na may date ang ex-wife niya. Tanong din ni Trisha, pero agad din natawa. "I mean, kung ako si Renzo, tatawanan ko lang yung date-date ni Mara." "Exactly," ani Chelsea. "Kahit sino pa naman yon, it won't matter because in the end, kami pa rin ang ikakasal." Nagtinginan ng magkakaibigan bago muling nagtawanan. Pero sa kaloob-looban ni Chelsea, may bahid ng inis na hindi niya maipaliwanag. Ayaw naman niyang aminin sa sarili, ngunit may isang bahagi sa kanya ang naiinis, na hindi niya lubos maisip kung bakit tila may kumpiyansa si Mara na lumalaban pa rin, na parang hindi pa rin ito tuluyang natalo. At iyon ang ayaw na ayaw ni Chelsea. Ayaw niyang may umagaw ng eksena. Ayaw niyang may nagtatangkang sumabay sa kanya, lalo na sa sarili niyang kasal. At mas lalong ayaw niya sa pakiramdam na anumang sandali ay ikakansela ni Renzo ang kasal para bumalik kay Mara. Na anumang sandali ay tatalikod na ito sa kanya, at kung siguro ay may kakayahan lang si Renzo na ibalik ang nakaraan, mawawala na siya sa mga naging pasya nito. Tahimik ang loob ng opisina ni Renzo. Tanging tikatik ng wall clock at mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Nakaupo siya sa swivel chair. Nakatukod ang mga sikos sa desk habang nakatitig sa blankong screen ng laptop. Pero kahit anong pilit, wala siyang matype. Wala sa presentasyon ng isip niya. Nasa babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay pinagtatawanan sa isang cafe. Si Mara, ang ex-wife niya. Ito ang tanging laman ng isipan niya. "Sir Renzo?" Mahina pero mahinahong tawag ng kanyang assistant. Si Jenna na kumakatok bago pumasok sa opisina. "Yes? May update na po regarding sa confidential request ninyo about the donor." Maingat na simula ni Jenna. Agad siyang napatingin. "Donor? You mean?" Tumango si Jenna at lumapit. May hawak na brown envelope. "Yes sir. Alam na po namin kung sino ang nag-donate sa inyo ng liver 2 taon na ang nakaraan." Saglit na tumigil ang mundo ni Renzo. Hawak ang envelope pero ayaw niya pa itong buksan. Parang may bumibigat sa dibdib niya. Kahit hindi pa niya nababasa ang laman. "Sino?" Tanong niya na paos ang boses. Si Ma'am Marilyn po, sir. Ang dati niyo pong asawa." Dahan-dahang sagot ni Jenna. Nalaglag ang envelope sa mesa. Napatingin siya kay Jenna na parang hindi siya makapaniwala. "What? Mara? My ex-wife? Are you sure?" Tumango si Jenna. Halatang alangan sa reaksyon ng boss. "Yes po sir. She was a perfect match. At siya pong nagpilit na gawin ito confidentially. Sa record, she signed a waiver to keep her identity private." Nanlaki ang mga mata ni Renzo. Hindi siya makapagsalita. Parang may pumipisil sa puso niya. "But why? Why didn't she tell me? I didn't even know. I would have..." Tumigil siya. Hindi alam kung saan ibabaling ang sarili. Muli nagsalita si Jenna. May hawak ng isa pang papel. "May note po siyang iniwan. Confidential din po ito noon pero pinayagan na namin i-release upon your request." Kinuha ni Renzo ang papel at binasa ang ilang linya sa sulat ni Mara. Habang binabasa niya ito, parang inuukit sa dibdib niya ang bawat salita.
Renzo, I didn't do this for anything in return. I did this because once, I loved you more than anything else in this world. Gusto ko sana na ipaalam sa'yo ito na kapag gumaling ka na. Pero nalaman ko kung anong ginawa mo. Nalaman ko na niloloko niyo lang ako ni Chelsea. I know about the cheating. I didn't want you to feel like you owe me your life. Because I know you. If you knew it was me, you would stay. Not because you love me, but because of guilt. And that would break me even more. Napapikit si Renzo. Dama ang bigat sa dibdib. What have I done? Sir, dagdag ni Jenna. The procedure wasn't easy. There were complications after the donation. Na-ICU po si Mamara for several days. The surgery took a toll on her body. And even now, kailangan pa rin niya magpa-check up regularly dahil sa naging epekto sa liver function niya. Halos hindi na makahinga si Renzo. Pinilit niyang bumangon mula sa upuan pero nanatili siya nakatitig sa sulat. She nearly died because of me. And I didn't even know. Mamara insisted to stay in silence, sir, sabi ni Jenna. She said she wanted you to live freely. She didn't want her sacrifice to feel like a chain around your neck. Muling dumapo ang katahimikan sa opisina. Si Renzo, ngayon lang muling naiyak sa loob ng mahabang panahon. At sa bawat patak ng luha, para bang may peraso ng puso niyang muling gumigising, kasabay ng matinding pagsisisi. Ngunit batid nito na wala na itong babalikan pa. Dumating na ang araw ng kasal, masigla ang paligid. Puno ng bulaklak ang garden venue at ang bawat panauhin ay nag-aabang. May mga nakangiti, may mga osisero at higit sa lahat, may mga nandilibak. Nauna na roon sina Kyla kasama ang kanyang mga magulang. Nakaupo sila malapit sa aisle pero hindi pa rin mapakali si Kyla habang nakikinig sa mga usap-usapan sa paligid. Grabe naman yung Mara na yon. May date daw? Sure ba yun o baka nag-imbento lang talaga para mapansin? Naku, kung ako sa kanya, wag na siyang pumunta. Nakakahiya lang. Hindi na nakatiis si Kyla. Tumayo siya at sinamangutan ang mga nasa likuran nila. Excuse me, pero kung wala kayong magandang sasabihin, maybe shut your mouths na lang. You haven't even seen her yet, so just wait. Baka kayo pang mapahiya sa ending. Natahimik ang paligid sandali, pero hindi rin tumigil ang bulungan. Lalo na't naroon si Renzo, nakasuot ng itim na suit. Matikas at tahimik habang nakatayo malapit sa altar. Pero ang mga mata niya ay palaging lumilingon sa entrance. Hinahanap, inaasahan. Hindi na siguro darating yun si Mara. Natakot din siguro. I mean, after all, ex-husband at stepsister niya pa rin ang ikakasal. Tahimik lamang si Renzo. Pero baka sa mukha nito ang pagkabalisa. Ilang ulit itong napatingin sa relo at sa mga guests sa pinto. Hanggang sa may narinig silang preno ng sasakyan. Napalingon ang lahat sa arriving area. Isang black luxury car ang tumigil sa tapat mismo ng red carpet entrance. Lahat ay natigilan. OMG! Ang mamahalin ng sasakyan na yun na. Is that a Maybach? Sino kaya yan? Tila huminto naman ang mundo saglit nang bumukas ang pinto ng driver's seat. Una itong bumaba. Isang lalaki, matangkad, matikas, naka-custom-made navy blue na suit. Wait, isn't that si Dr. Elijah Rossini yun, diba? Yung tagapagmana ng Rossini Medical Group? Napasinghap ang ilan, lalo na't kilala si Elijah sa social circles bilang reserved, private, at bihirang dumalo sa mga social events katulad nito. Tahimik lamang si Elijah pero buo ang presence nito. Tumingin ito sa paligid, tsaka marahang umikot sa kabilang bahagi ng sasakyan at binuksan ang pintuan. Pagbukas ng pinto, bumungad si Mara. Nakasuot ng eleganteng dress na bagay sa okasyon. Simple ngunit high class.
Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at sa kanyang mukha ay nandoon ang isang payapang ngiti. Hindi ng inggit o galit, kundi isang genuine na ngiti. Pagkababa niya ng sasakyan, lumapit agad si Elijah sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Mahinahong galaw ngunit punong-puno ng lambing. Kilig na kilig naman si Kyla habang nakatingin sa dalawa. Tumili pa ito kahit papigil. Ah, grabe. That's how you make an entrance. Nagsimulang maggulungan ng mga tao. Wait. So, si Dr. Elijah Racine ang new boyfriend niya? Tanong naman ni Kay. I can't believe this. From Renzo to one of the richest and hottest men on earth? Si Chelsea naman na naghahanda na para sa entrance ay natunganga lang din at hindi makasagot sa mga nagtatanong dito. Samantalang sa gilid naman si Renzo ay para bang natulala, hindi maipintang mukha habang pinapanood kung paanong binigyan ng buong atensyon ni Elijah si Mara. Hawak pa ang kamay nito habang naglalakad papasok ng venue. Biglang dumilim ang paligid para kay Renzo. Para bang walang ibang taong nandoon, kundi ang babaeng dati niyang iniwan. At ang lalaking kasama nito ngayon, na hindi lang basta bagong boyfriend nito, kundi isang Racine. Ang mga kaibigan ni Chelsea ay natulala rin. This is unexpected. Isang Racine ang nabanggit ni Mara. Hindi sumagot si Chelsea. Napayuho na lang ito. Nangingitim ang labi sa inis at inggit. Ngunit si Mara, tuloy-tuloy lang ang lakad habang nakahawak sa braso ni Elijah. Sa loob ng simbahan habang umaawit ang koro at patuloy ang seremonyas, kitang-kita pa rin ang lahat ang kakaibang aura ng dalawa. Si Mara at Elijah, magkatabi sila sa isa sa mga upuan sa bandang likuran. Ngunit para bang sila ang tunay na ikinakasal. Hindi maikakaila ang closeness nila. Mula sa banayad na pagkakahawak ng kamay hanggang sa mga pabulong na usapan at mga ngiting palihim. Tuwing tumatawa si Mara, tumatawa rin si Elijah. Habang panakanak ay sumusulyap ito sa pisngi ni Mara na para bang tinitiyak kung ayos lang siya. Halos lahat ng panauhin ay lumilingon sa kanila. Ang sweet nila, grabe. Akala ko si Renzo magiging bida today. Bulong ng isa sa mga bisita. Napapailing na lamang si Chelsea, namumula sa galit habang pinagmamasdan ng eksenang nagaganap sa likod. Can you believe this? Sila talaga ang center of attention kahit ako ang bride. Pabulong niyang singal sa isa niyang kaibigan. Samantala si Elijah naman ay tahimik na nagmamasid. Hawak-hawak na ito ang kamay ni Mara. At kahit palagi lamang itong composed, hindi nito maitago ang pag-aalala sa mga mata. Nakikita ni Mara sa malapit na ikakasal si Renzo at Chelsea. Pero heto si Mara, parang kalmado, kahit ang dating asawa na si Renzo ay ilang hakbang na lamang mula sa altar. Are you okay? Mahinang bulong ni Elijah habang bahagyang inilapit ang mukha kay Mara. Tumangulang si Mara at ngumiti. I'm fine. Ilang minuto pa ang seremonya ng kasal, nakatayo na si Renzo sa tapat ng altar, habang si Chelsea naman ay pumasok na suot ang wedding gown na bumagay dito. Lahat ay nakatingin kay Chelsea. Pilit lamang ang ngiti nito at mahigpit din ang hawak sa bouquet. Nagsimula ng importanteng bahagi ng seremonya. Tumayo na ang pari sa harap ng altar at tumingin kay Renzo. Nakasuot ng tuxedo, matikas, ngunit hindi mapakali. Renzo Montesilio, ani ng pare. Do you take Chelsea Villarreal as your lawful wife? Natapos ang tanong at lumipas ang ilang segundo pero hindi pa rin sumagot si Renzo. Nakatitig lang ito sa altar. Malamig ang ekspresyon. Ang lahat ay natahimik. Maging ang choir ay tila nabitin sa kanilang nota. Maya-maya, dahan-dahan itong nilingon ng likuran. At doon na tumama ang paningin nito kay Mara. Renzo, bulong na Chelsea. Pilit pinapawi ang kaba sa boses. Ngunit hindi ito tiningnan ni Renzo. Sa halip, ibinalik nito ang tingin sa pare. I'm sorry, Father. Saad ni Renzo. Matatag ngunit puno ng emosyon. But I still love my ex-wife. Napasinghap ang lahat.
May mga nahulog pa na mga gamit sa gulat. Ang mga bisita ay nagtitinginan. Ang ilan nakahawak pa sa dibdib dahil sa kaba. What? Singhal ni Chelsea. Hindi siya makapaniwala. Are you kidding me, Renzo? Bumakas ang galit sa mukha ng bride. Tumayo ito at hinarap si Renzo. This is my wedding day. How dare you embarrass me like this? Pero si Renzo ay nakatitig lamang kay Mara. Tahimik, mata sa mata. Gulat naman si Mara. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya nakapagsalita. Pakiramdam niya ay bumagal ang mundo. Napansin niya ni Elijah. Mabilis na kinuha ni Elijah ang kamay ni Mara. Mariing pinisil iyon na parang sinasabing, I'm right here. Ngunit hindi pa doon natapos si Renzo. Lumapit ito, nakatingin pa rin kay Mara. Run away with me, Mara. Ani Renzo, may bahid ng pakiusap ang boses. I still love you. We can start over. Agad na tumayo si Elijah na matalimang tingin kay Renzo. What the hell are you doing, bro? Ikakasal ka na. Lubayan mo na ang girlfriend ko. I'm not talking to you. Singhal naman ni Renzo. Si Mara ang kinakausap ko. Alam kong mahal niya pa ako. Mahal pa ako ng girlfriend ko. We can start over. Tiningnan ni Elijah si Mara. Mara, sambit ni Renzo. I'm serious, we can fix this. Sa oras na iyon, lahat ng mata ay na kay Mara na. Pati si Kyla, hindi makagalaw. Ang mga bisita ay halos hindi na humihinga. Si Chelsea ay nanginginig na sa galit at si Elijah naghihintay ng sagot. Tahimik pero may takot sa mga mata. Anong isasagot ni Mara? Ang kanyang puso ba'y magbabalik sa nakaraan o mananatili sa kasalukuyan? Mara, please. Pakiusap na Renzo. Habang tumatayo si Mara, agad na hinawakan ni Elijah ang kamay niya. Mahigpit, halos desperado. Mara, don't. Bulong nito. Mahina pero puno ng pag-aalala. Ngunit ngumiti lamang si Mara. Bahagyang umiling. Tinitigan niya si Elijah at may kung anong tibay sa mga mata niya. Saka siyang marap kay Renzo. Doon na sumabog si Chelsea. Tumayo ito mula sa harap ng altar. Ang mukha'y namumula sa inis. Don't you dare steal him from me. Singhal nito. Renzo's mine. Hindi mo na siya pwedeng angkinin. Napailing si Mara. Nanunukso na tumawa pa siya. Do you really think I'll do that? Tanong niya na halatang amused. He's all yours, Chelsea. Hindi ko aagawin sa iyo ang basura ko. Humakbang si Mara pabante, diretso kay Renzo. Tiningnan niya ito, hindi na may galit kundi may resolusyon. Wala nang puwang sa kanyang puot. Wala na ring puwang ang pagmamahal. Hindi na ako babalik sa isang kagaya niya. Mariing sabi ni Mara. You can have him. All you want. He's not worth it. Natahimik si Renzo. Para itong pinagsakluban ng langit at lupa sa harap ng lahat ng tao. Akala nito ay isang salita lang mula sa kanya at babalik na si Mara. Akala nito sapat ang pag-aamin niya ng damdamin. Pero hindi niya inaasahan ito. Wala ka nang babalikan. Dagdag pa ni Mara habang nakatingin kay Renzo. I'm done with you. I've moved on. I'm with someone who's way better than you. Mahal ko si Elijah. Hindi ko siya iiwan para sa'yo. So don't even try. Just because I'm here, doesn't mean I want you back. Lumingon siyang muli kay Chelsea. Gusto ko lang malaman ninyo that I support your love. Pero hanggang doon na lang yon. So don't ever think of coming back to me. Halos mabaliw sa galit si Chelsea. Naglakad ito papunta sa gilid at nilapitan ng ama ni Mara na nakaupo kasama ang ina nito. Dad, paalisin niyo na sila. Halos pasigaw niyang utos. They're ruining everything. This is supposed to be my day. Tumayo naman ang ama ni Mara. Naglakad ang matanda papunta sa harap. Nang narating niya na ang gitna ng aisle, humarap siya sa lahat.
pumayag ako sa gusto mong pilitin ang anak ko na dumalo sa kasal na to. Dahil may gusto rin akong sabihin. Panimula nito, lahat ay naghintay. I've stayed quiet for so long. Dagdag niya pa. But today, I choose to speak. I want to make an announcement. On the day of your wedding, lumingon ito kay Chelsea, I'm cutting all ties with you and your mother. Napasinghap si Chelsea. What? Lahat ng pag-aari ko, ang kumpanya, ang shares ng negosyo, ang trust fund, lahat yon mapupunta kay Mara. Sa analytics ko, wala ni singkong duling ang mapupunta sa inyo. Not even a peso. Kumalabog ang dibdib ni Chelsea. Nanlaki ang mga mata niya habang napatingin sa ina nito na putlang-putla naman sa kinauupuan. Hindi niyo to pwedeng gawin, sigaw ni Chelsea. Ginawa ko na, sagot ang matanda. Matagal ko na kayong pinagmasdan at masyado ng marami ang nakitang mali. Pinagpalit niyo ang respeto at pagmamahal para sa kapangyarihan at yaman, and I will no longer tolerate it. Tahimik ang lahat. Wala nang gustong magsalita. Pati si Renzo ay tila hindi na makatingin sa sinuman. Tumalikod si Mara. Muling hinawakan ng kamay ni Elijah na buong tapang at pagmamalaking inabot ito. Let's go, bulong niya sa doktor. Ngumiti naman si Elijah. With you? Always. Magkasabay silang lumakad palabas ng simbahan. Ang mga panauhin ay napalingon sa kanila habang tila isang nobela naman ang nasaksihan nilang kwento. At sa labas ng simbahan, habang tumutunog ang mga kampana, isang bagong simula ang naghihintay kay Mara. Malaya at matatag at tunay na minamahal. Matinding gulo at kahihiyan ang naganap sa kasal nila Chelsea at Renzo. Isang iskandalo na hindi inaasahan. Lahat ng bisita, pati mga reporters na nihim pa lang naroon ay naging saksi sa pagbagsak ng isang relasyong ipinilit. Sa harap mismo ng altar, ang engranding wedding na ilang buwang pinaghandaan na may mahamahaling bulaklak, custom-made na gown, imported na alak, lahat iyon na uwi sa wala. Sa imbes na I do, isang I'm sorry ang naging lagda sa kasalang hindi natuloy. At para sa dalawa, lalo na kay Chelsea, iyon ang pinakamalaking kahihiyan ng kanilang buhay. Hindi lamang iyon dahil wala nga kahit anong natira kay Chelsea at sa ina nito dahil katulad ng sinabi ng ama ni Mara, ay ibibigay nito ang lahat sa kanya. Dahil sa walang koneksyon ng kumpanya ni Renzo, sa mga lim ay nakikita na ng lahat ang pagbagsak nito. Lalo pat ang kumpanya ng mga Rossini ay nagbigay ng statement na kahit na kailan ay hindi tatanggap ng kahit anong partnership mula sa mga Montesilio. Habang si Mara naman, hindi na gaano iniintindi ang mga nangyari. Deserve na nila ang lahat ng yon at ayaw niya nang dagdagan pa ang drama. Kumbaga ang kagustuhan niya noon na magantihan sila ay pinagsawalang bahala niya na lang at hinayaan niya na ang karmang gumante para sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya alam kung kailan at paano nangyari iyon. Nabigla na lang wala na siyang naramdaman. Wala na siyang galit. Wala na ring lungkot. Ni awa, wala. Para bang isang mahabang panaginip lang lahat. At sa wakas, nagising na siya. Kinabukasan, tahimik lang siya sa bahay nila. Nakaupo sa veranda, hawak ang tasa ng kape habang pinagmamasan ng mga ulap na dumarampi sa umaga. Tsaka lumapit ang kanyang ama. Mara, niya na mahinahon. Can I talk to you for a moment? Tumingin siya rito, tumangulang. Binibigay ko na sa'yo ang lahat ng pag-aari ko. Lalo pat hindi na rin ako bumabata. At ikaw lang ang tanging magmamana ng lahat. Dahil ikaw lang nag-iisang anak ko. Panimula ng kanyang ama. The company, the assets, lahat. Gusto kong ikaw ang mamahala. Deserve mong hawakan ang pinaghirapan ko. Tahimik lamang si Mara, hindi siya agad nagsalita. At gusto ko rin humingi ng tawad. Dagdag ng kanyang ama. I know I failed you. I abandoned you. Pinabayaan kita sa panahong pinakakailangan mo ko. At ngayon, wala na akong ibang hiling kundi ang mapatawad mo.
Huminga siya ng malalim, tsaka dahan-dahang tumango, ngunit hindi siya ngumiti. I don't think I can forgive you now, Papa. Mahinang sabi niya. Nasaktan ako dahil sa'yo. I felt so abandoned. Akala ko kahit anong mangyari, ikaw ang magiging sandalan ko. Pero iniwan mo rin ako. Tumango ang matanda at mabigat ang loob. Give me time, dagdag ni Mara. Baka sakaling mahanap ko sa puso ko ang pagpapatawad. But not now. Hindi ko pa kaya sa ngayon. Lumipas ang mga linggo habang humuhupa ang gulo. Lalo namang naging malapit sina Elijah at Mara. Palagi na itong dumadalaw. Minsan dalay bulaklak, madalas kape. Pero higit pa roon, dala nito ang tahimik na presensya na hindi nangihimasok. Ngunit laging naroon kapag kailangan. Sinubukan ni Renzo na makiusap sa kanya, subalit pinutol niya na ang kanyang ugnayan dito. Kahit sa stepsister at stepmother niya, niayaw niya nang pakinggan ang kanilang paliwanag at ang paghingi nila ng tawad sa kanya. Tinapos niya na ang lahat. Tinapos niya ang chapter na la sa kanyang buhay at ayaw niya na nadagdagan yon ng panibagong kabanata. Isang gabi, habang nasa labas sila ng bahay, nakaupo sa my garden at tahimik na pinapanood ang bituin, nagsalita si Elijah. Mara? Tawag nito. I've been meaning to tell you something, he said. I know things are better now between us. And I want to be honest. Tumingin siya rito. Ano yun? Huminga ng malalim si Elijah. The truth is, I was scared. Nung hiniling sa'yo ni Renzo na bumalik ka sa kanya, natakot ako. I thought, baka bumalik ka sa kanya. I'm glad you didn't. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag ang babaeng mahal ko ay bumalik pa sa ex niya. Natigilan siya dahil sa sinabi nito. Nanlaki rin ang mga mata niya. Siya ba ang babaeng mahal nito? Hinawakan ni Elijah ang kamay niya. Diretsong tumingin sa mga mata niya at saka umamin. Gusto ka, Mara. Iyon ang tunay na dahilan kaya nag-offer ako na maging fake boyfriend mo. I've liked you for a long time. Nanlaki naman ang mga mata ni Mara. What? I saw you 3 years ago. Sa party ng pamilya namin. I was supposed to introduce myself pero you were married back then, so I didn't. Hindi agad nakasagot si Mara. Nakatitig lang siya kay Elijah, tila hinuhukay sa memorya ang sinabi nito. Nung nalaman kong divorce ka na, patuloy nito. I was happy, but I still didn't make a move kasi I knew you were still healing. I wanted to wait pero hindi ko na kinaya. Kaya ako na mismo ang nag-insist na ako mag-handle ng case mo. Tahimik si Mara. Gulat, natuwa, at higit sa lahat, kinilig. You did all that just to be close to me? Tumango si Elijah. Yeah. And because I was hoping na someday, you'd choose me. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanila. Hanggang sa dahan-dahang umiti si Mara at hinawakan ng kamay ni Elijah. Then you don't have to wait anymore, bulong niya. Because I already did. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! CEO